Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakainam ang taong mayroong ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang taong mayroong ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakagaan ang kanyang kalooban. Napakagaan kumpara sa pamimigay ng kawanggawa, napakagaan para sa kanya upang mamigay ng tinatawag na kawanggawa. Tinatanggap niya ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bukal sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, anuman ang kanyang ginugugol dahil sa kanyang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya na ito ay mayroong kapalit, na ang kapalit nito ay matatagpuan o makakamit niya sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Al-bukhl, ang pagiging maramot, mga kapatid, nararapat nating iwasan sa ating mga sarili, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Huwag nating akalain, mga kapatid, na ang pagiging maramot natin ay magiging mabuti ito o makakabuti sa ating mga sarili. Huwag nating akalain, mga kapatid, na kung tayo ay mayroong kayamanan, kung tayo ay mayroong mga pagkain, ang akala natin ay nakakabuti sa atin ang ating mga kayamanan o ang ating mga pagkain, na hindi man lang tayo mamimigay ng tulong sa ating kapwa o hindi man lang tayo mamimigay sa mga kapwa na kung saan ay naghihingi ng tulong sa atin. Hindi ito makakabuti sa atin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dahil makikita natin ang isang talata, mga kapatid, sa suratu Al-Imran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wala yahsabanna alladhina yabkhalun, huwag akalain ng mga taong mga nagmamaramot. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi, sa anumang ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang biyaya. Huwag akalain ng mga taong mga nagmamaramot sa anumang ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya. Huwa khairan lahum, na ito ay mabuti para sa kanila. Bal huwa syarrul lahum, hindi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bal huwa syarrul lahum, ito ay masama sa kanila. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ang mga bagay na ipinagmamaramot nila ayon sa kahulugan ng talatang ito ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na itatali sa kanilang liig na para bagang kadina, na gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na itatali sa kanilang liig na para bagang kadina pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, marahil ay mayroon tayong napapansin sa ating mga kaibigan, mayroon tayong napapansin sa ating mga kakilala, o mayroon tayong napapansin mismo sa ating mga sarili, na kung minsan ay kapag mayroong dumarating sa atin na nangangailangan ng tulong o naghihingi sa atin ng tulong, minsan ay hindi natin pinapansin. Minsan ay hindi natin binibigyan. Minsan na kahit na mayroon tayo, lalong-lalo na ang ating kapwa, paulit-ulit na naghihingi ng tulong. Bakit paulit-ulit na? Dahil yun lang ang kanyang kabuhayan. Kailangan na kailangan niya. Paulit-ulit na bumabalik sa iyo. At ikaw naman ay paulit-ulit ka rin nagsasabi ng hindi maganda sa kanya, o di kaya ay iniisnab mo siya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mayroong isang kasaysayan, mga kapatid. Kasaysayan ng mag-asawa, lalaki at saka babae.
Sa panahon na iyon, mga kapatid, ang mag-asawa ay sila ay nakaupo at nasa harapan nila ang pagkain. Ang kasaysayan na ito ay nangyari noong unang panahon, mga kapatid, na ayon sa naipaliwanag na ilan sa mga tagapagsalaysay nito. Nasa harapan nila ang pagkain, kumakain sila, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, na ang dami nilang mga pagkain. Mayroong kumatok sa kanilang pintuan, naghihingi ng pagkain, naghihingi ng kawanggawa. Dahil dito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, sinabi ng babae sa kanyang asawa na ibigay mo, o aking asawa, ang ilan sa ating mga pagkain dahil ang dami naman nating pagkain. Ano ang ginawa ng lalaki, mga kapatid? Pinag-utusan ng lalaki ang kanyang asawa, sabihin mo sa kanya na walang-wala tayong maibigay sa kanya dahil walang-wala. Wala tayong pagkain. Samantala, mga kapatid, nandoon sa harapan nila ang daming mga pagkain, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah. Mayroong isang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Makikita natin ang talatang ito sa Suratun Nisa na ika-37 na talata. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah, alladhina yabkhalun, silang mga tao na nagmamaramot, silang mga tao na nagmamaramot, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, at ipinag-utos nila sa kanilang kapwa ang pagiging maramot. Nagmamaramot pa sila sa kanilang mga sarili, maramot ang kanilang mga sarili, ipag-uhutos pa nila sa kanilang kapwa ang pagiging maramot. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, silang mga tao na nagmamaramot at ipinag-utos nila sa mga tao ang pagiging maramot. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, at itinatago nila ang anumang ibinigay sa kanila ng Allah mula sa kanyang biyaya. Itinatago nila, nililihim nila ang anumang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na biyaya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, at inihanda namin sa mga taong hindi nananampalataya ang kahiyahiyang kaparusahan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang lalaking ito na imbis na magbigay sila ng pagkain, na ang dami nilang pagkain, ay mas lalo niyang pinagsabihan ng kanyang asawa na huwag kang magbigay at sabihin mo sa kanya nang walang-wala tayong pagkain. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dumating ang panahon, mga kapatid, na ang mag-asawang ito ay naghirap na sila. Ang lalaking ito ay naghirap na. Hindi na niya alam kung saan na siya kukuha ng panghanap buhay. At dahil sa kanilang paghihirap, mga kapatid, dumating sa punto na naghiwalay silang mag-asawa. Naiwanan niya o nahiwalayan niya ang kanyang asawa dahil sa kanilang paghihirap. At dumating ang panahon naman, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na ang babaeng ito ay nakapag-asawa ng ibang lalaki. Dahil sa nakapaghiwalay na sila o naghiwalay na sila sa kanyang asawa, ang babaeng ito ay nakapag-asawa ng ibang lalaki, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa panahon, mga kapatid, na silang dalawa na mag-asawa, na sila ay nakaupo at kumakain sila, mga kapatid, na sa harapan nila ang maraming pagkain, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Biglang mayroong kumatok sa kanilang pintuan. Kumatok sa kanilang pintuan na naghihingi ng tulong, naghihingi ng pagkain dahil nagugutom. At ano ang ginawa ng babae, mga kapatid? Sa kapahintulutan ng lalaki, ang ginawa ng babae, mga kapatid, kinuha niya lahat ng kanilang pagkain at dinala niya doon
sa labas at ibinigay niya doon sa lalaki na naghihingi ng pagkain o naghihingi ng tulong. At nang may bigay ng babae, mga kapatid, doon sa labas, pumasok na ang babae at sinarado na niya ang pintuan. Habang papasok ang babae, mga kapatid, ay napansin ng kanyang asawa na napakalungkot o nalulumbay ang babaeng ito, mga kapatid. Sabi ng lalaki, bakit ka nalulungkot ng ganyan? Sobra ang iyong pagkalungkot na hindi ka dapat na malungkot. Ibinigay man natin ang lahat ng ating pagkain, subalit ang Allah naman ay hindi niya tayo pababayaan. Papalitan ng Allah na mas mainam pa sa ibinigay natin. Hindi ka dapat malungkot, aking asawa, sabi ng lalaki. Sabi ng babae, hindi yan ang dahilan kung bakit ako nalulungkot. Sabi ng lalaki, bakit ka nalulungkot, o aking asawa? Ano ba ang dahilan? Sabi ng babae, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi mo ba alam na ang kumatok ng pintuan na naghihingi ng tulong, yun ang aking asawa noon. Yun ang una kong asawa. Sa ngayon ay siya naman ang naghihingi ng tulong, naghihingi ng pagkain. Sinabi naman ng lalaki, hindi mo pala alam, o aking asawa, na yung una na naghingi sa iyo ng tulong na hindi ninyo binigyan, nagkatok sa inyong pintuan na naghihingi ng pagkain, ako yun, sabi niya. Ako yun, sabi niya, yung una na naghihingi ng pagkain na hindi ninyo binigyan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Makikita natin ang talatang ito, mga kapatid, sa suratu Al-Imran. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ang mga araw, ang pagsasalita ng mga araw, ginagawa namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng bilang sirkulasyon sa pagitan ng mga tao. Ibig sabihin ito, mga kapatid, umiikot sa pagitan ng mga tao, nagpapalit-palit sa pagitan ng mga tao, mga kapatid. Kaya minsan ay huwag tayong magtataka sa ating mga kapwa. Nakikita natin ang ating mga kapwa na ang taas-taas ang kanilang libil. Maya-maya bukas makalawa ay nakikita natin doon sa ibaba. Nakikita natin ang ating kapwa ang baba ng kanilang libil. Sa palagay natin tayo ay mataas. Mamaya bukas makalawa makikita naman natin na sila yung mga tao na tinitingala natin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang lahat ng ating mga kayamanan, pangyayari dito sa mundo, mga bagay dito sa mundo, mga kapatid, dumadaan lamang sa atin, mga kapatid. Gawin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na tayo ay mamimigay ng kawang-gawa sa ating mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.